Pero yung sa fresh Pero din. gusto mo ba? Like, kung ethically, parang kunyari, I-try? oo, ethically. Parang, I mean like, kunyari, Kasi may patay friend na, mo ganun. is, hindi, Or oh my God. nag-offer siya. Oo, yung friend. Ayoko. Hindi, I mean like, kunyari, amputated na yung friend mo. Ayoko, kasi Tapos parang gusto mong matry. Ayoko. Parang, Hindi talaga. Ako rin eh. Akala ko Tatanong ako yun. Ako din eh. Take 2 Talks. Hi, this is Julia. And Kyra. And this is Take Two Talks. Yun. Welcome to another episode. And this episode naman, ano nga ba yung episode natin? So, ditong episode, kakain kami. Okay, mainggit kayo. Ayun na naman, nangiinggit na naman tayo. Parang sa Taiwan. Oo, parang sa Taiwan. So, ayun. Pag-usapan naman yung mga movies na parang yung topic or yung Plot. Yung plot is revolves around food. Ganun. Food movies. So, andito rin, pag isasama na rin namin na kunyari, may pamukbang kami. Pero alam ko wala naman kayong pake doon, pero gusto namin yun eh. Gusto namin magmukbang, gusto namin kumain. So, ito, nakikita niyo na ba ito? Ang gulo ba? Magulo. Sobrang unappetizing compared sa mga nasa movie. Pero basta yun na yun. So, ano lang sila? Mga knock-off nung Oo, knock-off. Grabe, parang hindi na knock-off. Parang pagpag na yata yung, yung itsura na ito compared sa kanila. So, ayun. So, ano bang una nating pag-uusapan? Okay. So, for the first movie, kasi, kaya ito una namin, kasi appetizer, which is yung omelette. So, we used spoons din. Kasi minention sa movie na spoon daw ang way to eat omelettes. So, yung first movie is The Taste of Things. So, 2023 movie siya. Actually, one of my most anticipated movies last year. Talaga? Kaso, late na siya lumabas. Kaya, tapos nakalimutan na, ganun. Hindi naman. Parang, tapos na yung award season nung naging available siya sa VOD. Tapos yung The Taste of Things set siya sa 1800s. Wait lang, kumain. Gusto ko... Kailangan nga pala natin kumain. So, itong omelette, appetizer. Omelette na, sorry agad. Sorry, baka sobrang na yung salt. Ewan ko. So yung, kaya, ayun nga, so, yung kakainin din namin is may significance dun sa movie na pag-uusapan. Naparami ko yata yung asin. Naparami ko yung asin, te. Marami ko yung asin. Okay lang. Mahilig ako sa maalat eh. Okay. Tapos, okay. So, Taste of Things, 1800s siya. Yung bida doon is yung lalaki, hindi ko alam paano i-promote foodie yung lang name siya. niya. Ha? Donid? Hindi ko rin alam. Basta, pero French kasi sila. Basically, parang foodie siya. Parang food enthusiast siya. Oo. Tapos yung si Eugene, paano mo sabihin yun? Eugene. Yung girl, siya ay personal cook nung lalaki. And ano din sila, lovers. Yung Taste of Things, pero pagkain talaga siya. Like, yung opening niya is parang 38 minutes long. Uh-huh. Yung nagluluto sila ng iba-ibang course ng meals. Iba-iba ba yun? No? Parang iba-iba siya eh. Okay. Talaga. Kasi yung sobrang layo. Isa-isa. Ay, sobrang tagal. Sobrang tagal nung na yun, intro na yun. Oo. Yun parang, nga, 38 minutes daw yung oo, sobrang ganda ng panoodin, no? Oo. Parang kang nanonood ng isang magazine, ng food magazine. Kasi sobrang crisp ng Tapos hindi siya images. yung like yung sa usual movies na yung papakita yung naghihiwa siya mabilis, yung mga gano'n. Parang may pagka-realistic talaga yung lang siya, nila. Cozy, gano'n. Tapos hindi, before pala yung cooking, pinakita din yung pag-harvest ng vegetables. Tapos yung mga vegetables din doon is nakita ko na parang ginawan din nila or pinagtuunan din nila ng pansin yung paghahanap ng vegetables na mukhang 1800s talaga. Oo nga. Kasi hindi, yung mga nakikita nating produce ngayon is parang sobrang, clean, yung very straight na, pero sa kanila parang, may baku-baku. Parang very realistic talaga siya, for that time. So, yun.
Kung gusto niyo yung mga like yung cottagecore. Oo nga. Diba? Pang kay ano pala to, Jenny? Pang kay Jenny pala to. I mean, sa vibe niya, pero horror ad pala siya. Cottagecore, and then, kasi nahilig ako dati sa mga ASMR na ganun. Yung, kung makikita sa YouTube, yung, mag-harvest lang sila, tas lulutuin lang. Yung walang nagsasalita. Tapos, ayun, parang ganun yung vibes niya dun. Ayoko sa YouTube. Oo. Parang ganun. Parang spring harvest, tapos lulutuin niya lahat yun. Iba't ibang way ng pagluluto. Parang ganun. Tas din to, yung Taste of Things, kumbaga parang pinapakita yung love language nila pareho is cooking talaga. Like yun yung bond nila, nag-uusap sila about food, nagluluto sila magkasama. Tapos, nagustuhan ko din dito kasi, di ba alam mo yung sa Oppenheimer na siguro yung mga science nerds na, uy, si yung scientist minention, ganyan. Dito kasi di ba nag-culinary nga ako before, may dalawang familiar names. At hindi ko alam paano sabihin yung name nito. Isa yung si Antonin Karim. Hindi ko alam. Ilang beses siya minention doon sa movie kanina. Parang nabubuhay pa siya nun? Sa part time na yun? Oo. Parang background character siya dito sa Taste of Things. Minention siya. Parang kasi siya, kasama siya sa King of Keme ng culinary. Tapos yung isa pang minention is si Auguste Escoffier. Ito, tinuturo talaga siya sa school. Kasi parang siya, father of the modern culinary arts. So, nakakatawa siya panoorin na, uy, naalala ko yung bigla yung pinag-aralan ko dati. Yung gano'n. Ayan, cool. Tapos, meron ding nabubuhay na ba si Napoleon doon? Siguro, kasi mention siya. Oo nga, no? Siguro. Napoleon? 1800s. Sige, tingnan natin. Sige, sabihin mo yun. Wala lang. Parang lang, may ganung, may perspective na palang, oo nga pala. Parang ganito nga pala yung set yung time na to, 1886. Siya, 1821 siya namatay. So, oo nga. Baka, Ay, 1821? Parang 1886 tong... Pero, yun nga, nag-exist na siya. Doon time na yun, around that time lang din. Ayun. Tapos, gusto ko rin yung vibes ng alam mo yung anthropology? I mean, anthropology na, store. Siya, parang mga mga yung mahal. Sofa. Oo, yung mga mahal. Parang ganun yung itsura ng nila, yung French house nila, or French villa. Anong tawag dun? French house. Hindi ba cabin yung... Cabin? I mean, yung itsura niya, yung vibe, pero... parang... Di sa YouTube kasi ganun cabin. Oo nga eh. Tapos yung mga stove nila, yung mga pangluma. Gusto ko mabuhay sa ganyan, yung parang peaceful lang talaga. Pero nga medyo unrealistic. Yung walang namamawis sa kitchen. Walang nagsisigawan. Walang parang, akin na yan. Parang, umalis ka na nga dito. Ganun. Pero yun nga yung daw kasi parang, parang yung intimacy lang nila pinapakita doon. Kaya sila din nag-aaway sa kitchen. Sana all talaga. Tapos, parang, na-realize ko na parang, shit, ang sarap naman kinakain nila. Kahit na hindi ko ma-imagine kung ano man yung, hindi ko ma-imagine kung ano yung magiging taste nila. Kasi sobrang unfamiliar ako sa mga dishes na linuto doon. Except na lang siguro sa omelette. Omelette. Ito ang kinakain namin. Kaya ito lang yung achieve natin eh. Ang hirap lutuin ng mga food doon. Oo, parang, hindi ko magets. Ano tong mga to? And then, hindi ko rin magets yung mga sinasabi doon na may mga technical terms, yung mga jargon, or I think jargon yun. Parang mga the oranges, the herb, mga ganun-ganon. Tapos French pa. Parang, sige, parang minsan nag-glaze na yung ice cream. Parang na sinasabi nila. Parang nawawala na yung utak ko. Pero maganda pag gusto mo lang siguro mag-chill. Kaya, ang ganda nung part ng magsa-sunset na. Ay, oo, yung sa kusina. Oo, sa kusina. Tapos yung orange, yung sunlight. Wow! Gusto ko ganito yung vibes ng tapos yung mention mo kanina na parang gusto mo if sa film shot. Pero pagka pinanood mo kasi, diba, pag ganun natin yung vibe na makukuha mo kahit na hindi pa film yung gamit. So, what more if yun yung ginamit nga. Kasi sobrang niyang dahil nga yung camera na ginawa nila is digital. Parang, yun nga, nagmukha siyang magazine. Kaya parang may something, may request. May konting wish lang. May wish lang ako na parang sana film siya, film. Kaya parang wala lang. Pero okay din naman yung mukhang magazine.
Ayun. Pero nakakagutom nga talaga. Ito yung sinasabi na nakakagutom pag pinapanood mo. Parang gusto kong tikman yung mga ginawa nila. Oo. Pero parang hindi ko, never pa ako nakakita ng mga ganun. Like, oo nga, yung mga kinain nila dun. Oo. Except dito nga. Except dito sa omelette. Parang ito talaga staple talaga na to ng buong tao. Humankind. Universal omelette. food. Universal food, omelette. Kahit na luma pa yan. And then, ano pa ba? Ano kasi siya din, part ng is, ayaw, like parang 20 years na silang mag-partner. Yeah. Tapos si Eugene, hindi ko alam paano sabihin talaga. Basta yung babae. Oo, lagi niyang nire-reject yung proposal nung guy. Ang nire-reason niya doon is parang parang ayaw niya na laging pwedeng may invitation yung guy sa bed, ganun. Pero may nabasa ako na ano nga ba yung nabasa ko? Wait lang. Pero kasi yun nga yung naging bonding na nila. Parang yun yung, ano yun? Kumbaga hindi na necessary affection, para sa kanila kasi. Yung food na kasi yung how they, say their love to each other. Parang ganun. Ano yun? Hindi, ayun nga, parang hindi, parang, ang deeper daw is, para dun sa girl is hindi na nga kailangan kasi, yun na talaga yung intimacy and bond nila. Pero, ayun nga, since gusto ko kasi talaga siya pakasalan. So, parang, nakalagay naman na sa, sa plot. Sa plot is, pinagluto naman niya yung, si Eugene. Kasi si Eugene, personal cook niya. So, si Eugene lagi nagluluto para sa kanya. So, siya naman. Parang gusto ko yung part na yun. Oo. Tapos, parang, na-realize ko doon na parang, oh my God, gusto ko magka-partner na Masarap magluto. Oo, parang, ang sarap. Parang, pag-serve ko, kunyari. Pag nagka-crave ka, gusto ko ng kunyari, cheeseburger. Nagka-crave ako ng cheeseburger. Tapos yung cheeseburger na ibibigay sa'yo, yung parang grabe yung siya sarap. Talaga, yung juicy nung patty. Oh my Kasi God. gawa niya talagang Yan. Ayun. Tapos, eto pala, naalala mo ba yun? Yung time na nga ng Anatomy of a Fall. Di ba may issue doon? Or hindi naman issue. Sinasabi ko lang na issue. Pero may mga sabi-sabi na kaya hindi Anatomy of a Fall yung sinabit ng France? Sinabit ng France para sa Oscars. Is dahil daw may, di ba may argument daw yung director ng Anatomy tsaka nung France. Tsaka nung France as a whole. Hindi ko alam kung yung government o yung film, department ng, Basta ayun. Kaya ito yung sinubmit nila. Kaya maraming nagtataka kasi bakit hindi Anatomy? Kasi yun yung sure winner na dun sa category na yun. Ayun. Yun yung pagkakaalala ko sa Taste of Things. Yun yung hindi. Yun yung... hindi pala. Hindi ito yung first impression ko. First impression ko yung sa film festival ng French Film Festival na pinanood ko ng Anatomy of a Fall. Yung time na yun. Kasali. Oo, siya. Doon, kasama din siya. Pero bakit ko ba hindi? Nakalimutan ko kung bakit ko hindi napanood yun. Siguro basta wala sa schedule yata. Schedule ko, ganun. So yun, matagal ko na siyang in orbit para sa akin. Pero ngayon ko na napanood. And then sobra talaga, talaga siya, food talaga with a side of plot. Oo. Parang lang, yung plot is side dish lang. Oo. Hindi nga din sila yung masyadong mausap kasi puro cooking talaga. Lang talaga. Pampaghutom lang talaga to. So, ayun. So, hindi ba naubos yung comment? Balikan natin mamaya. Mamaya na yan. Okay, next naman. Anong next? Yung sige. Okay, ito yung Tupperware. Huwag ka mag-expect next dito. Yung Tupperware. Well, in-oven pa to ni Julia. Sorry. Ayun. So next grilled cheese siya kung... Wait lang, hanap ako mas maganda. Ang arte. Basta grilled cheese sandwich siya. Mukha siya maganda sa camera. Matigas na kasi kanina. Kanina pa kahapon yan. Pero bango. Okay. So, yung next naman kasi naming movie is yung Chef. Ayun. Ito yung, sino yun? Jon Favreau. Ayun, Jon Favreau. Tapos,
napanood ko to dati pa nung bata pa ako and then parang nung pinanood ko ulit, parang ano lang siya din, cozy. Bakit ganun yung mga food, Sobrang cozy lang nila talaga. And then, it's about a chef. Parang restaurant chef talaga siya. Kaya lang, na-fire siya kasi gusto niya is mag-experiment sa menu. Yung may-ari ng restaurant is he disagrees with the chef na kasi parang kailangan nila syempre kumita, ganun. Kasi hindi naman nila yung mga yung mga pumupunta sa restaurant is hindi naman unlikely na bumili ng experimental dish, ganun. Kunyari, mas easy na o mas safe na yung pasta dish na lang, ganun. Ayaw kasi ni Jon Favreau, parang nawawalan siya ng creativity, parang ganun, nabe-burn out siya sa ganun. And then, meron ding critic na kinikritik yung food ni Jon Favreau. And then, sa disagreement niya, and then parang na-trigger si Jon, and then parang, nakalimutan ko, parang binato niya yata yung pagkain sa kanya, or something, gano'n. Basta, and then, nag-trending yun, kasi may naka-video, gano'n. And then, na-fire siya sa restaurant na yun. And then, so, nakita niya na parang may opportunity sa ano yun? Parang van. Okay, yung food truck. Ayun, sa food truck. And then, masarap din yung Cubano yata or something. Cubano. Yun, masarap yung Cubano. And then, ayun, doon nag-start yung, movie. Pag nanood ka talaga ng magugutom ka. Yung mga food movie. Kaya pala cheeseburger. Grilled cheese. Kasi, merong iconic scene, sobrang sarap ng itsura ng grilled cheese doon. Kasi yung cheese niya ko. Ang daming cheese nun sa kanya. Yung nagme-melt pot. Parang bagong luto. Melted na kanina. Kaso tumigas na siya ulit. Parang ice. Water and ice. Bumabalik sa sa lumang Tapos, di ba din, kasi, like, di ba chef nga yung title, pero hindi siya, like, essentially about him being a chef. Di ba yung second arc nga daw is yung sa food truck na siya. Tapos parang mas makikita mo na yung mas masaya siya sa Tapos kasama niya anak niya. Hindi ko masyado na-explore yung sa anak niya. Pero okay yung nila, relationship. Pala, divorced yata yun. Divorced sila. And then, yung anak niya parang alam mo yung hati-hati, di ba? Parang 3 days dito, 3 days sa nanay, sa tatay, gano'n. So, yun, sumama yung anak niya dun sa food truck and then umiikot sila sa buong, di ko alam kung LA lang ba? Sa Miami or something, gano'n. Basta sa Amerika. Sa city, basta isang city. Yun, umiikot sila, sa iba't ibang place sila. Tapos, dun sa iba't ibang place din nila, pinapatry din niya sa anak niya yung mga local food doon, local produce. Oy, try mo tong tomatoes na to, parang gano'n. So, parang ang ganda lang tignan or ang saya tignan ng very passionate siya sa cooking, food talaga. So, tsaka sa pagkukook. Ayun. Tapos, ang cute din ng relationship nung anak niya tsaka siya. Kasi yung anak niya, binivideohan din siya. Kasi, tapos, nag-trending naman siya dahil dun sa food truck niya. Parang naiba yung perspective, yung isip ng mga tao. Yung reputation. Yun yung reputation na iba. Parang siyang celebrity chef. Parang ganun. Tapos, ang nga, si Jon Favreau, kasi siya rin yung director neto, di ba? Kasi, di ba, meron siyang TV show parang cooking show. Di ba? Alam mo yun? Basta may cooking show siya. And then, dito daw kasi siya na-in-love talaga sa pagkukook. Dito sa chef, sa pag-remake ng chef na movie. Kasi nag-hire talaga siya ng mga chef talaga. Tapos tinuturuan. Kasi kung titignan mo sa movie, para siyang professional chef gumalaw. Parang si Carmy. Pangalan si The Bear. Si The Bear. Jeremy Allen White. Jeremy Allen White. Tapos di ba parang si Jeremy Allen, parang sobrang professional itsura. Ganon din dito, na parang so, ayun, dito siya na fall in love sa pagkukook and then, yun nga, meron na siyang show din. Tapos, may napanood nga ako na
Kasi nga, di ba, like, nag-ano siya, Iron Man 2? Or, basta nagde-direct din siya ng, like, bigger films. So, parang sinabi niya kasi independent film yung chef, parang sinabi niya na feel niya yung, kaya niya pa pala gawin yung, kung paano siya nag-start before. Cute. Ganon. So, parang it's nice daw na, yun nga. Parang nauna yung Iron going Man. back sa roots, ganon. Hindi, nauna yung Iron Man. Ang year ba Iron Man 2? Pero yun nga, nagde-direct na kasi siya ng kumbaga bigger films bago tong chef. Ano ba siya ngayon? Parang nawala siya. Nung after ng Lion King, parang yung last. Just Lion King ba siya? Siya yung direct. Sorry. Ikaw kasi Siya yung Lion doon. doon. Sa Mufasa ba siya din? Kasi yung Mufasa, hindi ko lang parang alam. showing na ata or coming soon. Hindi ko na maalala. Kasi may nakita akong ads kanina. Kanina talaga, kagabi pala. Tapos, totoo nga ako kasi ayos to si Jon Favreau director lang kasi talaga yung nagkaroon siya ng relationship with ScarJo dun sa movie na yun. Parang, okay. Pag ako naging director, i-hire ko din. Sebastian, ganon. Parang may lang, makaisa lang yun. Grabe. Tapos, yun, may something sila ni ScarJo. And then, may something din sila ni Sofia Vergara. Nandito din ba siya? Oo, siya yung nanay. Parang wow. Wow Nabag mo yun, si Sofia Vergara tsaka si ScarJo. Pero sige, baka ito na nga yun. Yung kasi marunong magluto. Ito na pala yun. Okay. Ayun. So, yun yung chef. So, yun. Ako naubos natin yung isang grilled cheese. Very cozy lang talaga. Slice. Ay, cozy na in terms of masaya? Hindi Parang feel good. Ayun, feel good movie. Hindi siya yung katulad ng coziness na vibe ng Taste of Things. So, yun. So, tapos na ba tayo sa chef? Ay, tapos na tayo. So, next. Ito. So, pa-heavy yung meal. Ito naman, cheeseburger. Bacon cheeseburger. May bacon pa talaga. Bacon cheeseburger. Kasi, kung di nyo pa nawalaan, cheeseburger. May magkakaroon pa wala. Ito, game pala ulit. Wala na, pwede na saan yung movie based sa food. Oo nga, yun nga pwede din yun Ay, food. Ay, meron nga ako di ba food episode, yung sa shorts ko. Kung kita nyo, may pineapple. Chunking espresso. Oo. Lahat. Iba-iba na. Tapos pala kanina kasi nga cottagecore yung The Taste of Things. Iniisip ko ang cottagecore-esque na damit ko lang is yung corset, quote-unquote corset, yung flowers. Sabi ko, putik, tinay ko parang, kailan kakain kami? Sobrang tight nun. So, ayun, ito lang. So, yun. Cheeseburger. Oh my God, ang laki. Pero mukha siya masarap. Pero masarap yung burger nila. So, kain muna ako ng isa bago. Ay, oh my God, tignan mo, may tumutulo pa. Diba? Ganito ko muna. Ikaw, isa lang mo sa box. So, hindi ba natin sinasabi? The menu. Oo, the menu, yung kay, Anya Taylor and Nicholas Hoult. And Ray Fiennes. Okay. Oo. Yun na sa Ralph Fiennes. Basta si Voldemort. Si Voldemort, yun na yun. Wait. The menu. Okay. So, the menu is, yung, si Ray Fiennes. Wow. Siya, yung character niya dito is like, very known chef. And meron siyang exclusive island. Tapos, paglulutuan niya doon yung, like, select few. Tas, talaga expensive yung pagka mag-guest ka doon sa island na yun. So, si Anya is sinama siya ni Nicholas Hoult doon sa island na yun. Oo. Pero siya like, for hire, parang escort. Escort. Tapos, yung the menu, syempre, nag-show around muna dito, kinikip yung mga fish, mga meat, ganyan. Then, yung sobrang natural na parang pati yung dagat doon nila hina-harvest. Yung lahat, ang tawag doon para sinarvest meat, from the scratch. From lahat scratch from scratch yung ginagawa nila. Tapos, dumating na yung day nung kakain na sila. Starts off as normal. Like, ano ba yung... Ina-explain pa dun yung
pang emulsification, keme-keme, yung Tapos ano siya talaga, like, open kitchen. So, nakikita nila, ginagawa yung food nila. And yun nga, kada dish, ina-explain kung sino yung head chef dun for that dish. Tapos yun nga, start off siya ng normal lang. Then as, medyo nagiging weird siya throughout the night na meron kasing, may picture na, yung may food sila na, may parang food, tortilla. Oo. Tapos may naka-print doon or yung burnt parts is nag-form ng isang picture. And yung picture is hindi siya positive kasi parang may secret something doon. Parang binablackmail nila yung mga guests. Oo, ganun. Ayun. So, kumain ka na. Cheeseburger. So, ayun, nag-start. Ha? Hindi pa. Ba't hindi pa ako kumagat nung nagsalita ka? So, ayun. Ay, wow. So, ayun, parang very, siya. Alam mo yung pang-restaurant level ng food na talaga. And then, si Anya kasi, hindi naman siya lumaki as mayaman. Mayaman. Hindi naman siya hindi siya sanay sa ganung type of food. And then, kaya cheeseburger, kasi, ayun lang yung food na pinakasanay. Yung sanay siya. Universal food. Universal food. Sarap ba? Okay. Wala lang. Kasi parang naamoy ko na eh. And then, ayun. And then, ano ba yun? Mga medyo weird na siya na in terms of parang pinapahuli sila. Parang yung parang kasi to like horror thriller. Oo. Kala ko nga nung una, cannibalism. Oo nga, no. Medyo hindi naman siya masyadong spoiler. Pero, kung isipin mo talaga, menu, tapos horror thriller, tapos yung trailer din kasi. Iisipin mo. Iisipin mo talaga na cannibalism, sila yung kakainin. Kasi, parang hinahabol sila through the woods. Actually, isasama dapat namin yung fresh. Oo, tapos magkakain. May invite kami guest dapat. Tapos kakainin. Siya yung kakainin na. Pero sobrang lang kasi din eh. Kumbaga, sobrang passionate nung character ni si Nicholas Hoult. Foodie din siya. As in, sobrang foodie niya na parang, well, may twist doon. Sabihin naman natin yung twist. Sabihin naman natin yung twist kay Nicholas Hoult. Kasi, well, isipin mo sa una, parang, very passionate lang talaga siya. Parang, gusto niya. Tapos idol niya kasi talaga yung chef. Si Ray Fiennes. Sobrang idol niya na parang tinitignan niya talaga yung mga chef, yung Pero siya yung kind of foodie na hindi katulad sa Taste of Things na marunong magluto. Hindi talaga siya marunong magluto. Parang lang talaga siya. Parang siguro parang idol mo yung yung isang singer pero hindi ka naman marunong kumanta. Parang ganun siya. So, ayun. Medyo... Pero yung kanya kasi like ako ba obsessive na yung sobrang obsessive na. And then, well, nung una kasi parang medyo harmless lang siya. Pero, ayun nga, may something na tinatago pala siya deep inside. Pero hindi naman ganun ka parang... hindi ganun ka I mean, hindi siya yung iniisip nyo na parang murderer pala siya. Ganun. Okay. Lang siya. In a way, oo nga pala, no? Oo nga pala, no? Tapos, rin, parang si Anya Taylor-Joy. Sabihin ko sana Johnson. Independent woman. Sabihin ko sana Johnson. Si Joy, kung gusto niyo yung mga, last girl. Final girl. Ayun, final girl. May ganun. May ginirl boss niya talaga yung movie na to. Ayun. Kumain siya. Kain tayo cheeseburger. Parang ang sarap ng cheeseburger. Oo, kasi di ba pinakita yung paano niya niluto? Oh my God, sabi ko lang. Ngayon ko lang naalala. Ay, yung pinagluto nga pala siya ng cheeseburger ng isang chef. Tapos kakasabi ko lang kanina na kahit cheeseburger lang. Oh my God, okay. Ayun. Tapos dito rin pala natin una nakita si Hong Chau. Sino? Hong Chau. Babae na Asian. Okay. Diba? Saan ba siya iba? Wait, sa The Whale. Hindi ko pa naman. Hindi ko pa napapanood. Sorry. Tsaka sa Kinds of... Hindi mo rin pa Kinds of Kindness. Fake your gufa. Ayun. Wala lang. Parang ang cool na pag nag-start yung artist, tas tuloy-tuloy yung mga work nila. Parang,
Okay, good. Parang tuloy-tuloy. Ayun, pero enjoyable yung The Menu. Parang twice ko ata siya pinanood. Kasi nag-streaming na. O twice mo pinanood sa Hindi sa sinihan. Pero pinanood dati sa sinihan. Oo, pero pinanood ko siya ulit kasi sa na. Kasi streaming na nga. Oo. Ayun. Maganda yung The Menu. Enjoyable naman siya. Hindi siya like, hindi eh. Wait. Hindi siya super unique pero may elements. Oh my God, Eat the Rich talaga. Nga pala, may mga joke nga pala yung ganun. Niya, oo. Pero meron doon yung babaeng matanda. Parang wala siyang ginawang masama. Oo. Yun lang talaga na parang, okay, bakit natin to ginagawa sa kanya? Oo nga. Tsaka yun din yung isang babae na parang, wala lang siyang school debt. Kasi mayaman. Ganun. Kasi mayaman siya. I mean, okay lang. Pero wala naman siya. Parang inaabuso nga siya ng boss niya eh. Kasi meron doon, yung isang babae, kasama niya yung boss niya na na actor. Parang pinaglumaan na actor. Tapos, medyo bossy nga yung boss. And then, parang pinagtitiisan na lang talaga niya. Tapos, yung justification nung chef ni Ray Fiennes kung bakit niya ginagawa yung thing na gagawin niya sa ending ng movie is because wala siyang school debt. Kasi yung kumbaga yung intentions ni Ray Fiennes is parang pinapunish niya yung mga may ginawang hindi maganda. Yung sa kaya niya ginawa yun sa dulo. Kaya yun yung selected people din na kasama doon. So, kumbaga, kung i-compare mo yung babae dun sa kasalanan ng iba, lugi-lugi siya. Ayan na nga eh. Parang baka may iba pa naman, dyan, mas deserving. Si joke lang, nag-name. May drop. Joke lang. Sige, sino? Wala. Ayun. So, uy, baka mabusog ka na. Oo nga, Sige, kalahati pa lang. Sige. Okay, done na muna tayo dito. Kasi mag-move na tayo sa main course. Wow! Oh my God, may kanin! Nga pala, I forgot. So, ang main course namin is braised beef something. Ang arte. Mechado, te. Yun na lang. Pero braised beef kasi dito. Sa beef, sa order. Kasi yung... Okay, ikaw. Ikaw na pala. Kasi... Yung movie naman na to is Julie and Julia. Okay, hindi ito yung Julia na to. Iba. Julia Child. Kung kilala niyo si Julia Child. Ako kasi, nung pinanood ko ito, hindi ko kilala si Julia Child. Pero familiar yung name niya. Siya? Celebrity chef siya noon. Wow! Lagi ko pinakilala. Sarap. Kasi, yung doon, parang pinaka-main, I guess, main food na gusto niya talagang itama. I mean, kasi, ganito pala yung story. Si Julie kasi, para siyang temp office worker siya sa call center. Ito yung parang after 9/11. Tapos yung call center is about sa insurance keme. Ganun, dahil nga sa nangyari sa 9/11, parang ganun. So, temp worker siya and hindi siya masaya sa buhay niya, sa work niya, ganun. And then parang gusto niya may something na ibang gawin. And mahilig siyang magluto and gusto niya si Julia Child. So, naisip niya na what if gumawa siya ng vlog about challenge to, diba? Oo, parang challenge. 365. Niya, actually, 1 year siya, pero yung recipes ni Julia Child na gusto niyang gayahin is around 500. So, like, parang araw-araw Julia Child recipe yung niya, yung kinakain niya. So, ayun, i-recreate niya yung mga recipes ni Julia Child and then iba-vlog niya yung Di ba totoo din siya? Totoo din pala to. Totoong nangyari. And then, ayun, parang yung movie is parang parallel sila. Story ni Julia Child and the story nga ni Julie, yung And then, parang yung parallels is parang yung love for food and then yung love din sa buhay nila, parang ganun.
Then, ayun. Tsaka pinakita daw din pa, di ba, kung paano nag-start din si Julia Child. Oo, tsaka rin pala, parang sinabi rin nung asawa ni Julie sa kanya na parang Julia Child is not always Julia Child. Parang ganun. Parang tao din kasi siya. Lahat naman tayo nagsistart. Oo, nagsistart sa wala, ganun. So, kasi sobrang idol na idol nga niya. So, ayun, doon siya na-encourage mag-try ng mga recipes. And then, ayun, pinakita din kung paano nag-start si Julia Child. Ano kasi siya, sobrang, si Marilyn. Si Meryl Streep kasi, ang galing niya dito, parang nakakatawa kasi, although di ko kilala si Julia Child, parang pero kasi may mga nakikita kong videos nun after ko pinanood, parang kuha niya nga yung boses ni Julia Child and then etc. Ayun, tapos ang interesting din kasi parang ginawa nilang Lord of the Rings yung way nilang pag-shoot kay Meryl Streep. Ayaw nga pala. Kasi si Julia is 6'2" or something ganun. Tapos si Meryl is mas lower siya kay Stanley Tucci. Stanley Tucci yung partner yung husband niya dito. And then mas matangkad si Stanley pero nagmumukha talaga mas malaki si Meryl. Pati basta yung proportionizing talaga mukhang tamang-tama. Ewan ko. Kasi yung set din nila minsan pinapaliit nila for Meryl, for Julia Child. Wala lang. Parang Lord of the Rings. May first perspective shit na nangyayari. Tapos share ko lang. Kasi diba ito kayong food na pinili namin. Pero, meron kasi part doon na gumagawa siya ng poached eggs. So, there was an attempt. Actually, there were 4 attempts. So, tinry ko. Kasi, yung ako culinary nung grade 12. And na-try ko mag-poached egg. And okay naman yung itsura ng poached egg ko doon. Pero, tinry ko siya. Dapat kasi poached egg lang yung sa Julie and Julia namin na food. So, ang pangit. Pero may progress naman nung from the first egg to the 4th egg na tinry ko. And kinain ko na lang siya lahat. And good naman siya sa gains sa pag-gym. So pwede na. Ito na lang kahit mas mahal. Okay lang. And then ayun nga. Ano ba nangyari sa Julie? Pero din kasi like yung very pareho yung kasama ng parallels is pero ayun nga like kahit yung love daw ng husband nila is yun, very supportive, ganun. Pero din si Julie, diba, Amy? Okay, tama. Tapos, may part doon na yung parang sinasabi siya ng husband niya na pwede naman siyang kasi nasa stars na siya doon sa pagbablog. Parang sinabihan siya na hindi naman daw malalaman ng nagtitingin sa vlogs niya if hindi niya talaga gagawin. Pero very kasi siya gusto niya na ayaw niya like mag-lie. Na syempre parang lying to herself yun. Hindi niya mako-complete yung challenge if maglalay nga siya dun sa vlog. Kasi parang kasi sinimulan lang naman niya yun for herself. Parang may lang siya, may magawa lang siya other than work. And then parang hindi ko ma-imagine kung paano nagiging viral yung isang vlog. Lalo na nung kailan pa yun. 2004 ata, parang ganun. Nung 9/11 kasi, di ba? Ay, 2001. Ayun yung part. Parang, paano nagiging viral ang isang vlog na walang social media? Hindi ko lang maisip. Pero, so, that means parang mas, talaga, mas nag-speak talaga sa tao yung vlog niya. Oo. Kasi si Julia Child is parang yung appeal niya sa tao is to bring yung culinary, yung parang maging accessible yung pagkukook ng mga housewife, ganun. So, ayun. So, ginawa ni Amy Adams. And then, girl, ewan ko, parang, oh my God. Mas gusto ko yung story ni Julia Child kaysa kay Julie. Ewan ko. Kasi dalawang story yun. Kasi gusto ko talaga yung partnership ni Meryl tsaka ni Stanley Tucci. Yung character nila. Parang sobra talaga mahal nila yung isa't isa. Sobrang supportive ni Stanley Tucci. Napanood nga ako na na yung
kumbaga, ni-level down pa yung ano nila, yung affectionate nila sa ano, kaysa sa compared sa in real life. Kasi in real life daw talagang, like, touchy-touchy. Sana all talaga. Tsaka siguro din, kasi yung character ni Julia mas may confidence na sa cooking. Baka kaya din mas na-enjoy mo. Or, ewan ko pag I mean, I relate naman dun sa ginagawa ni Amy. Parang, trying naman. Pero alam mo yun, iyak ng iyak kasi. Kasi talaga, sobrang siyang nasa-stress lagi siya. Parang umiiyak na siya pag hindi maganda yung paggagawa niya sa food ni Julia Child. Also, syempre, pagka ganun kasi mas-stress ka din. Kaya mas na-enjoy mo isa. Kasi gandang character talaga. Parang aloof lang talaga. Ganon. Ayun. And then also, parang meron isang dish doon na alala ko lang. Parang, ang pangit. Parang, jelly, pero blood yata yung ingredient. Blood or bone yung ingredient. Basta pangit yung pag feeling ko si Amy Adam yung character din niya, hindi rin yata nagustuhan. Parang, pero basta hindi talaga appetizing yung, hindi appetizing yung Pero may ganun daw talaga, parang traditional dish talaga siya ng mga housewife noon. So, ayun, sana hindi na bumalik. Ganun. Isa rin pala, naalala ko sa The Taste of Things. May part doon na kinakain nila, yung maglalagay silang napkin or cloth over their head. Natawa ko dun sa ko, nagsusuob. Nagsusuob. Di ba na ako sa'yo nung COVID? Magsusuob sa mainit sa lumig. Oo. Pag sinisimulan ka, yung Vicks, yung may ganun ka. Sabi ko, to? Parang, ang weird na may ganun daw talaga. Sabi ko, parang, bakit naging horror to? Parang ganun. Akala ko may something cool to or something. Pero ganun daw pala talaga yung pag kinakain yung dish na yun. Kasi, para daw hindi lumabas yung aroma, yung masarap na aroma ng dish na yun. Pero, niluluto naman yun ng... Kung hindi mainit, sige. Pero, mainitan ako. Ito pala sa Taste of Things, parang grabe yung nila, yung parang, yung parang, sila na, sarap sila sa mga sa mga dishes. Gets, pero girl, narinig. Pero na-amaze ako sa yung mga taong kaya nilang sabihin lahat ng ingredients sa tikim lang. Oo, may ganun din sa Taste of Things. Oo. As in, lahat kasi sinabi. Tas slow cook, ganito. Yung way pa ng pagkukook. Alam din. So, paano nangyari yan? Gusto ko na ganong skill. Yeah. Parang siyang superpower. Ako kain lang, sige. Basta masarap, yun na yun. Kanina pa ako nang kain na dito, may natapon na. Yung cheese lang naman sa akin. Kapirang gotita. Yung sa cheeseburger. Wait. And then, sa ending, may ko ba ending? Hindi ba sila interaction? Sabihin ko ba? Ay, parang may nakita ako na meron. Hindi sila nag-interact. Yung sinasabi niya na parang Julia hates me, Julia Child hates me. Kasi nga, hindi sila nag-interact physically, pero kilala ni Julia Child si Julie. Parang, dahil sa vlog? Okay. Dahil sumikat nga yung vlog. And then, I think na-interview si Julia Child, parang gano'n, na parang hininga ng comment, gano'n. And then, ayaw ni Julia Child dun sa vlog. Pero, ayun yung ending. Pero, sinabi ni Julie na parang, well, I still love her. Parang gano'n. Wait lang. Ganun. Din, kasi parang may nabasa ko na, like, parang hindi ba ata yung ending na yun? Hindi ko alam. Hindi ko sure kung alin yung totoo. In real life? Parang hindi, yung vlog daw ni Julie is nangyari after na daw ng death ni Julia Child. Hindi ko sure kung yun yung talaga ha, pero may nabasa akong ganun. After na ng death? Oo. Ewan ko kung alin dun yung totoo, pero may ending din dun na ending shot na after all na nangyari kay Julie, sabi nga niya, parang I still love her, walang nagbago sa pananaw ko sa kanya. And then after nun, pinakita yung ending na si Stanley Tucci tsaka si Julia Child, parang,
cute talaga nila. Yun talaga yung pinaka maganda dun sa movie na yun. Ayun. Para siyang ito yung cozy naman na lahat may iba't ibang except sa The Menu. Oo nga pala sa The Menu, hindi pala cozy yun. Kung gusto niya, sobrang sterile ng ng pagkain sa The Menu. Sobrang parang walang warms. Oo. Sobrang cold. Pero maganda pa rin itsura. Pero parang yung part na parang ang pretentious na ng itsura. Yun yung mayaman talaga. Oo. Pero kasi sa The Taste of Things, kahit na pang mayaman yung itsura, ang warm pa rin ng ang homey pa rin. Pero dito sa The Menu, parang lang. Parang, sa modern na talaga. Oo, super modern na. High culinary. Oo. Ayun. Ayun naman. Tapos dito, sobrang cozy niya na parang lang. Parang, kasi yung like home cook talaga. Home cook. Parang lang. Sabaw, ganun. Yan. Cozy, tas yung sabaw. Cozy, in terms of sabaw. Ayun. Yun. Tas ito pala, yung beef keme bonga. Hindi ko alam yung pronunciation nun. Parang sound effect na lang. Onomatopoeia na lang siya. Bonga. Parang ayun. Very savory, ganun. Ganong klaseng dishes. Yung Filipino equivalent nga daw nun is mechado. Kaya beef. Kaya parang mechado yung kinakain namin yun. Yes. Ang hirap naman ko gagawa pa kami na. Yung kinakain talaga nila. Kaya nga sabi ko kanina, nako. Ito, pagkain namin na version. So next, actually last, chocolate. Huwag mo pakita kasi hindi naman sa akin yan. Hindi sa akin yan, kinuha ko lang. So dessert na, so chocolate. Ano ba yung chocolate? Parang isang movie na nagtatanong na naman. Parang isang movie lang yung pagka sinabing chocolate, yun talaga yung may isip talaga mo. ba? Sige, isip ko pa. Oo. I guess yung pinaka-common kasi. Wonka movies. So, Wonka movies kasi tatlo na siya. And parang, like, tadaanan namin silang tatlo. Kahit hindi ko napanood yung una. So, ano yung title nung una is Willy Wonka and the Chocolate Factory din, di ba? Same dun sa remake. Hindi ba sa remake, Charlie and the Chocolate Factory? Ay, nga no, Willy Wonka. Sorry. Ay, Willy Wonka yung una. Tapos, Charlie and the Chocolate Factory, tapos Wonka. Wait lang, kain muna tayo ng chocolate. Yung golden ticket. Oo nga eh. Ang lasa. Uy. Ma-dark konti. Pero masarap. Ayaw ba ng dark? Ayaw ko ng dark. Okay. So, Wonka movies. Based kasi sila sa children's book. Children's novel to. Noong una. Ayun. Wala lang. Sabi ko lang. Pero yung differences kasi is, yung, diba pagka pinanood mo yung Charlie and the Chocolate Factory, like nakakatakot na yung dating ni Johnny Depp. Ang sinister ng vibes. Nung character niya mismo, ni Wonka. Yung itsura pa lang, ganyan. Pero, yung sa Willy Wonka daw kasi, yung actions ni Wonka dun, kumbaga mas... Wait lang, sino yung Willy Wonka? Johnny Depp yung una kong sinabi. Tapos yung kay Gene, kay Gene. Ano yun? May nabasa. Hindi ko kasi napanood to. Pero may nabasa akong cannibalism. What? Napanood mo ba yun? Cannibalism? May joke na about cannibalism. Wait, what? Hindi ko na maalala. I feel ko hindi naman like talagang ginawa or pero parang hindi ba may implication na ganun? Hindi ko na maalala yan. Pero yun lang. Kumbaga, yung sa version ni Johnny Depp, yung vibes niya mismo yung nakakatakot. Yung pagsalta niya. Tapos yung sa una nga daw is si Willy Wonka mismo. Pero yung same lang din na golden ticket keme yung sa Kasi same na libro lang din. Iniisip ko nga, grabe naman yung original. Sobrang creative naman nila naisip nito. Parang, wala ba silang ibang comics na pinagbasehan. Tapos parang, okay, children's book pala. Kasi iniisip ko, sobrang experimental, sobrang out of the box ng mga nangyayari. Ako ng Chocolate Factory. Sobrang out of the box na nangyayari. Parang imposible na original is yung movie.
Parang writer. Parang, okay, makes sense na pala na children's book. So, remake lang talaga yung kay Jean tsaka kay Johnny Depp. Same na nag-enter lang na okay. So, bali yung Wonka lang yung different kasi prequel siya. Tapos, musical. Wala ba musical sa ano? Dun sa una? Musical lang yung mga umpa-lumpa. Oo, kasi sa ano din yung sa version ni Johnny Depp. Oo, mga umpa-umpa. Kapisado ko dati yung mga kanta dun. Kasi Johnny Depp? Oo, kasi laging na pinapanood yun eh. Siguro ko napanood ko siya more than 20 times na ng buong buhay ko. Kaya nga, para sa akin, kahit na pinanood ko yung kay Jean, ang dami kasi nagsasabi na mas maganda daw yun. Kahit mas malapit sa'yo. Mas malapit sa akin. Yung pangalawa. Yung childhood natin eh. Ayun, parang inisip ko habang pinapanood ko yung yung Willy Wonka, yung kay Jean. Parang, di ko naman mag-gets. Bakit nila gustong-gusto si Siguro Jean? hindi pang bata yung vibe ba? Nung kanya. Hindi pang bata yung vibe? I mean, hindi, kasi, matanda na ako nung pinanood ko ito eh. Oo nga, pero kasi yung Charlie and the Chocolate Factory, main ka nyo yung bata manood eh. Yung sa version niya, yung Willy Wonka. Siguro naman, kasi hindi ko sure eh. Hindi ko sure kasi marami ding nag-grow up kay Jean eh. Kaya yun yung mas gusto nila eh. Siguro yun nga yun. Kaya siguro okay din sa bata yun. Ay. Pero, medyo same naman yung nangyari. Same yung ng mga bata. Yung pag-alis ng mga bata, I guess. Pero may iba ring parts na iba. Actually, yung author daw ni si Roald Dahl. Kilala mo yun? Basta siya yung author. Mas gusto daw niya yung kay Tim Burton kesa dun sa una. Okay. Mas gusto daw niya yung movie na yun. Yung pangalawa. Kesa sa una. Kasi daw, si Gene Wilder, pinapalitan daw niya yung mga nangyayari. Yung script, ganun. Kasi mas gusto daw niya gusto niya gawin yung gusto niya. Parang ganun. So, ayun. Actually, wala akong ibang alam kay Gene Wilder. Ako din, yung Willy Wonka. Pero sobrang yung pag-praise sa kanya ng mga tao, parang sobrang niyang sikat. Na parang pwede na, tignan ko nga siya. Pero never ko siya nakita ever sa kahit lagi ko nakikita kasi like yung gif nung niya as Wonka, yung gano'n niya. Kung ba gano'n siya talaga known. Pero saan siya nagsimula? Bakit bigla, yun dun lang talaga eh. Si Jeremy Allen. Ancestry. Ayun. Tas yung sa tas yung sa Charlie and the Chocolate Factory, doon ko kasi unang nakita din si Anna Sophia Robb. Kasi gusto namin siya ng di ba? Siya yung cute na cute doon eh. Wala lang. Violet, gift to Violet. Parang ganun. Ayun. Sa Wonka naman, parang napag-usapan ba natin yung Wonka before dito? Oo, it's the worst. Wait, sa worst ba to? Feeling ko na sa worst of 2023 siya eh. Siguro. Pero, ang naaalala ko talaga si Hugh, ang pangalan niya, Hugh Grant. Gusto ko yung umpalumpa niya. Gusto ko rin. Akala ko nung una, parang, weird naman to. Ba't si Hugh Grant? Parang pero siya pala yung mas maganda. Siya pala yung mas nagustuhan ko dun sa movie na yun. Siya yung saving grace para sa akin. Ako din. Kasi ang weird na parang, nung umpisa, nung pinanood ko yung trailer ng Wonka, kasi yung sa una and pangalawang version ng Willy Wonka, yung kay Jean and Johnny Depp. Hindi kasi nagsasalita yung mga yung mga umpa-lumpa doon, na parang, ang weird daw siguro, ewan ko. Puro sayo lang kasi sila. Di ko lang, kumakanta naman sila, pero, yung conversation na ang weird kasi ng choice na yon, nung decision na gawing Hugh Grant. What? Gan. Tapos yung tapos may English accent pa. Parang, ewan ko, parang, di ba sa to? Ay, oo nga yung umpalumpas kasi. Sa iba silang world. Lugar. Lugar. Binagay mo naman kasi, yung pangalawang Willy Wonka, siya, may backstory pa ni Willy Wonka, di ba? Pinakita. Yung sa dentist, yung tatay niya, ganun. And then yung parang, yung trauma niya sa word na parents. Yung parents. Ganun. Hindi niya talaga masabi yung parents, yung word na parents. And then, bigla-bigla na lang siya magpa-flashback. Yung mga ganung part na yun. Yun, silly, may backstory siya. Tapos, pero dun sa umpisa, wala siyang backstory. Parang yun na. Na-establish.
establish na siya as the weird guy chocolate na. Guy. Oo. Isawang ka naman, like, na-mention na natin for sure before, yung, naramdaman mo, hindi ko na maalala yung sinabi mo, pero, na-feel mo ba yung whimsical, ni Timothy? Kasi ako may certain parts lang, na, pwede pala. Pero, parang most of the time, hindi ko feel. Hindi ko rin feel. Mas bagay talaga siya sa drama. Parang ang forced pag siya. Oo. Alam natin na kaya niya mag-acting pero hindi talaga hindi bagay. Kaya mahalaga ang mga casting directors. Kasi, bakit nangyari to? Bakit nangyari to? Ayun. I guess, siguro naman theater kid naman siya. Ganun. Di ba yung nga niya, internet, yung digital footprint. Oo, digital footprint. Pero hindi talaga nag-work sa kanya. Pero naman siya, parang naman siyang chill. Parang naman siyang, hindi naman siya super serious as a person. Yun nga hindi talaga nag-work. May part doon na, sa intro pa lang parang hindi ko na gusto Pero may parts doon na, yung bumaba yung boses niya, tapos bumaba yung tono ng kanta. Doon ko nagustuhan. Tapos, biglang nawala na ulit. Yung part na ayun lang. Sino kaya? Sino sa tingin mo sana? Girl. Oh my God. Parang wala akong maisip. Parang nagla-loading. Sino ba? Sino bang fun guy? Fun guy na magmukhang fun din talaga. Oo. Ang hirap naman. Ang hirap, tinan mo, di ba? Ang hirap mag-comedy. Ang hirap whimsical. Hindi lahat ng tao talaga. Sino bang sikat ngayon ng mga sikat? Si Jacob Elordi. Lagi na lang siya yung kinukuha recently. Kasi ko nga si Paul Pascal? Bakit? Di ba yung magkaka-remake daw yung American Psycho, tapos parang siya yung ina-ay, si Jacob Elordi. Ay, wait lang, tama ba? Alam ko siya ina-ay dun Siguro. So, I don't know. Siguro pwede, kasi medyo malaki siya, medyo intimidating siya. Nga siya kumbaga, white supremacist na yung itsura. Tsaka yung character ni di ba, Paul. Ay, yung nga diba, like, wala lang, mention lang din yung like, yung mga Spirited Away. Okay. Meron, kasi, ang ganda tignan nung food talaga doon. Pag anime. Sa anime talaga yun. Ay, oo. Parang sarap kainin. Okay, nasa nung anime food. Merong mga ganun talaga. Meron na nakikita. May mga nagluluto. Actually, ginagawa nila talaga. Ginagawa nilang challenge yun sa YouTube na parang papakita nila yung animation. Tapos ibibigay nila sa sa contestants. Kung kakainin nyo ba o hindi. Ganun. Kasi kung kakainin nyo, basta may parusa, ganun. Pero kung hindi, mananalo ka ganun. Pero may mga parts na parang, ang sarap! Gusto ko ng ganun. Meron bang restaurant na ganun? Yung like, anime lang talaga anime food? Oo. Siguro. Tignan natin. Sarap pag wala start. Wow! Start. Ay, alam mo, pag noon, di ba? Parang gusto ko magkaroon ng cafe. Gusto ko na magkaroon ng bookstore. Hanggang ngayon, yun talaga gusto ko. Diba? Yung may, actually, work ko sa, yun yung trabaho ko ngayon. Ay, tapos share ko lang since sa anime food topic. Nag-start ako magkaroon ng interest sa baking dahil sa Yakitate Japan. Sa Hero pa na channel. Lagi siyang pinapanood dati. Sin lang. Share ko lang. Yun din yung una kong anime series na tungkol sa food. Kasi, doon tayo nag-grow up sa Yakitate Japan. Ngayon, meron ng iba-iba Food Wars. Although, medyo ilang years na din naman. Ilang years na ba yun? Oo, tagal. Hanggang ngayon ba? Ongoing? Hindi ko alam kung ongoing pa. Siguro tapos na. Pero, like, parang last watch ko mga 2019, 2020 pa. Pero grabe na yung doon yung mga reaction kasi. Parang orgasm na talaga. Food porn nga talaga. Food porn. Ano pa ba? Yung The Bear. Yung ito kasi makikita mo yung stress, kung paano yung stress sa kitchen. Oo. Hindi ko alam kung realistic na ba talaga. Realistic ba to? Ganun talaga nangyayari sa Kasi kahit sa school pa lang may mga nag-aaway. Paano pa kaya sa yung sino like real totoong restaurant, no? Nakikita mo, nanginginig na sa gilid. yung gif. Nakita mo yung bahay. May Coke. Nakita mo yung video na yun? Coke
tas hawak-hawak niya, may isang pakete ng cigarette, yun na yung niya. Yun kasi sa The Bears, sobrang stressful. Pero pag feature nila, ha? Ay, napanood mo na ba? Diba? Shit, ako hindi. Okay, sige. I believe so. Feeling ko yung season may nabanggit ka na. Oo. Pero pag feature nila yung food, ang ganda tignan din. Hindi siya katulad sa The Menu na parang, siguro kasi, yung genre kasi. Pero kasi horror. Pero kahit na modern yung medyo modern yung feature sa The Bear, kita mo pa rin yung yung art doon. Tsaka yung passion talaga nila. Sobrang toxic ni Carmi. Sobra talaga. Nako. And then, yung mga animated movies. So, yung Ratatouille actually, lagi kong tagal ko na gusto i-try gawin yung Ratatouille. Yung bilog. Yung parang ano ba yung mga ingredients yan? Parang pepino. Ewan ko mga bilog-bilog kasi. Pero nakita ko na parang hindi naman talaga siya yung ganong klaseng Ratatouille. I mean, Ratatouille pero hindi ganon yung itsura. O parang presentation lang yata talaga yun. Pero, oo, kasi alam ko meron gumagawa na ganon talaga itsura. Pero yung home cooking ng nanay ng critic, ganun din talaga yung itsura. Hindi, alam ko kasi parang naalala lang niya na... Hindi ba dahil Ratatouille din yun? Isa yung food ba? Ang nasa isip ko kasi parang it brings back lang. Hindi ko sure. Okay. So, yun. Meron din ako nakita isang comment dati na parang hindi daw talaga naggagag yung mga rats. Hindi sila naduduwal, parang ganon. Parang realistically ganon. Pero naduwal si Remy dun sa soup na ginawa ng Nida. Sobrang daw intense siguro ng kapangitan ng it defies the laws of nature. Pero ang daming daga sa Paris. Totoo. Parang the more I know about the city, parang ayoko nang pumunta. Kaya nga, sobrang romanticized talaga. Sewer foods daw. What? Kasi meron doon mga may isang nagkwento siya. Bumili siya ng nakalimutan ko, parang waffle something. Crepe. Bumili siya. Tapos nung after niya daw kumain, nakita niya parang nagliligpit na yung pinagbilan niya. Tapos look around pa. Tapos tinapon sa sewer. Yung yung mga iba niyang gamit. Kasi tapos ang common daw yun sa around the Eiffel Tower. Wait, kaya wag ka daw pagka nandun ka, wag ka bibili ng street food sa bandang Eiffel Tower. Bukod sa pricey siya. Bakit nilalagay sa sewer? Kasi daw malamig doon. Tapos doon sinostore yung food. Oo. What the hell? Ayun, madami daw doon ganun. So, kaya nga talagang dugyot ang dami ko nang nalalaman na hindi ka gusto pala. Parang mas better pa yata yung street food dito sa Pilipinas Oh my God, ang dugit na. Pala. Pero sobrang, overpriced din daw ng mga pagkain doon. Lalo na nga doon sa Eiffel Tower. Then, ang daming scams din doon. Parang, kaya siguro, pati yung mga, French people daw, ayaw daw nila sa mga Parisians din. Ganun. Siguro. Tapos parang mga laging ganito. Oo. Mga tao. Kaya nga, ayoko natatakot ako pumunta sa France dahil sa mga ganun. Medyo racist. Pati sa Americans. I mean, Americans, naman kasi parang understandable. Joke lang. Ayun. Medyo hindi sila welcoming sa mga foreigners sa France. Yung French people, parang mas intimidating para sa akin. Oo. Kasi, pag yung French people kasi parang ang artistic kasi ng yun nga yung image kasi sa atin Oo, kaya mas ka-intimidate. Pero alam mo, di ko alam kung bakit. Pero pag nakakita ko ng video na sa America, ganun, bakit ang friendly ng boses nila? Oo. Di ba? Tsaka yung parang mga creators sa kanila, parang friendly. Oo. Pero natatakot pa rin ako sa kanila. Pag hindi siguro pag racist siguro. Natatakot talaga ako. Lalo na, oh my God. Sortihan na lang. Oo, sortihan na lang. Ayun. Bakit tayo napunta doon? Ayun. Sa Paris. Wala kasi. Pag gusto ko pumunta doon, pag pupunta akong France, malay mo, di ba nag-Taiwan tayo? Malay mo sa future, nandun na tayo. Wow.
Ang gasto siguro dun lalo na sa Europe. Oo nga eh. Grabe. Pero Euro trip talaga gusto ko. Magta-trend lang. Mm-mm. Okay. Gusto ko sa countryside. Parang ang sarap tingin-tingin doon. Parang yung sa Taiwan lang, parang hindi siya masyadong, although city siya, marami pa rin trees and things. Para ka ring nasa countryside. Parang nagme-meld din. And then, balik tayo sa foods. Gusto niyo ng food? Hannibal. Tsaka fresh. Yung sa Hannibal. Hannibal na yung series. Oo. Ano yan? Hannibal? What? Hindi. Series? Hindi, nakalimutan ko anong channel yung. Basta hindi yun. ko na maalala. Like, kasing sinasabi pagkaan. Hindi ba FX? Hindi, no? Hindi. HBO? Hindi din. Basta yung Hannibal, si Mads Mikkelsen. And kasi madami actually videos sa YouTube na pinapakita yung cooking lang ni Hannibal. Kasi ang niya panoodin, ang sarap niya panoodin magluto. Tapos hindi mo alam ano pala yung Thai part ng tao. Oo. Tao na pala yun. Tapos pinapakain niya sa ibang tao. Kasi siya, connoisseur. Oo, connoisseur. Talaga siya? Ng mga, chef talaga. Tapos pinagluluto niya si Will. Oo. Si Will Graham. Naku, parang gusto kong Pero nga daw pag, hindi ko alam kung totoo to May nagsabi sa akin before, tsaka may nabasa ako na hindi talaga magugustuhan daw ng tao if kakain sila ng... kasi may something sa yung enzymes hindi masarap. Bakit yung cannibal pa? Hindi ko alam. Baka gusto nila yun. Hindi ko sure kung yun talaga yun. Pero yun yung nabasa ko before. Gusto ko i-check ulit. Curious lang. Hindi ko naman tatry. Pero yun sa fresh din. Pero gusto mo ba? Like, kung ethically, parang kunyari... I-try? Oo. Ethically. Parang, kunyari, kasi patay na, gano'n. Hindi. Or nag-offer siya. Oo, yung friend. Ayoko. Hindi, like, kunyari, amputated na yung friend mo. Ayoko, kasi tapos parang gusto mo matry. Ayoko. Hindi talaga. Ako rin Kala ko tatanong ko yun. Ako din Hindi nga. Ayoko talaga. Hindi kasi meron ako nakita sa Facebook na gano'n. Na-amputate yung leg niya. And then, pinatry niya sa mga friends sa group niya. Kasi parang gusto niya rin kasi matry yung siguro if wala na lang talaga akong choice. Pero yung feeling wala ka lang gusto mo matry. Siguro if kung maliit lang. Kung sa sarili ko. Pero kung ibang tao parang hindi ko, parang may part sa akin na magigilty pa rin. Kasi part ng katawan niya. Ewan ko. Hindi ko alam. Try natin. Amputate na lang Forced amputation na pala ito. Pero ayun. May ganun kasi akong nakita dati. So, ito gusto mo din i-try? Hindi ko nga alam yun din. Hindi ko rin alam like, parang siguro pag kinakain ko, makikita ko siya, parang may ilang. Siguro kung yung luto niya is parang yung Hannibal. Yung sa fresh din kasi yung luto niya is maganda yung pagkain. Hindi siya ganun din pala sa fresh. Hindi siya like kain na kadiri, parang raw, ganun. Hindi, nagluluto din siya. Although hindi naman masyado pinapakita talaga yung luto. Pero yung finished na meal is mukhang pagkain talaga, ganun. Tsaka kung actually, ako okay lang ako makain kung patuloy niya yung legs ko. Sige. Kung siya yung Hannibal. Si Seb. Paano yun, no? Paano kung si Seb biglang, na-reveal na cannibal pa? Like, mala Armie Hammer. May ganun pala. May ganun joke. Diba? Paano kaya? I pretend I do not see. May ganun joke sa Fresh? Armie Hammer? Hindi, may jokes kasi kay Armie Hammer. Pero, wala, I close my eyes. Pero yung, yun ni Armie Hammer, parang paniwala. Oo. Pero, totoo, no? Parang totoo, no? Oo. Hindi ko alam Siguro, kung hindi niya pa na-try, may gusto niya siguro i-try. Parang ganon. Sa akin na. Ganon ko siya nakikita. Kaya nga Baka nga, parang ganon siya yung mga friends. Oo, baka isa siya doon. Ayun. Ba't napuntang cannibal? Pa movie. Ayoko i-end sa cannibalism. Ano ba mga movies pa? Kasi yun lang yun. Napanood ba yung Burnt? Ako, yung Burnt. Hindi. Yung kay Bradley Cooper. Hindi ko siya maalala na masyado. Basta alam ko, medyo asshole yung character niya. Tapos,
Ay, nakikita ko lang daw sa YouTube clips. Yun lang. Hindi ko na siya maalala. Sobrang tagal. Pinanood ko lang siya part nung kasi naging crush ko siya. As in, matagal na yung Hangover era pa. So, matagal na ako may delusions talaga sa mga artista. Oo. Ayun. Yun na naman, thirst watch naman. Paano po nagagano na? Doon na lang talaga, doon na nag-revolve yung buhay natin. Doon napupuno yung Letterboxd. Magta-20 na ako kay Seb. Talaga? Etong year. Hindi pa kasama yung rewatch 20? doon. Magta-20 na. Parang 17 nata. Ano ba nandun sa Letterboxd niya? Lahat ba available online? O may ibang? Yung ibang, siguro may mga mahirap hanapin, pero parang lahat naman meron. Siguro mababa na lang quality ng iba. Ay, speaking of thirst watch, si Nate Man, available na yung niya, isa niyang movie, Ex-Husbands. Sa VOD? Pero hindi ko pa napapanood. Oo, available na siya. Sabi ko, nagtitingin kasi ako sa suking tindahan na Twitter. Ay, pinost yun? Oo, pinost yun. Nakita ko parang, nag-scroll ko, Ex-Husbands, parang may something dito. Tapos sinerge ko may post lang before na si Nate Man. Yung naging available siya sa Spain, ganun. Tapos, wow, meron na. Sige, gusto ko tignan. Hindi naman siya, like supporting character. Pero may post ka. May pinost na ako kasi before nung nag-release siya sa Spain. I mean, so, like parang inano ko na ay, oo nga, no? Ay, oo nga. Wala na ako mapost eh. Ni-reveal na meron kasi siya si Nate Man. Ayun. Promote na lang. Ikaw na, mag-promote ka na kay Nate Man. Follow. May upcoming movie. Nag-promote ka na. The up-and-comer film. Ano siya doon? Lawyer. Tapos, supporting? Hindi, siya yung, lead. Kasi, asawa niya doon si Shay Mitchell. Oh my God, lead? Oo. Mag-asawa sila. Pero pinaka-lead pa rin si Shay. Pantay. Ang alam ko silang dalawa talaga yung lead eh. Wait, talaga? Kasi ang supporting lang, supporting yung isang actor pa na parang biglang papasok sa life nila. Pero sila talaga yung lead. Parang drama ng mag-asawa? Thriller. Drama. Thriller? Alam ko thriller din. Okay. Wow. Nate Man, sa Masters of the Air. Nasaan na din siya, Licorice Pizza. Ayun, pagkain. Yung title lang. Ano yung Licorice Pizza dun? Puro parang waterbed lang yung nandun. Yung mga title politika. Lang. Ayun. Tapos na. Ayun, ang dami pa namin kakainin kasi malamig na sila. So, ayun. Sana nag-enjoy kayo. Kasi nag-enjoy kami kumain. Sana kumakain din kayo. Ako nanonood nito. Eat well. Huwag nyo lang itandaan huwag nyo lang alalahanin yung mga few minutes na pinag-usapan namin na hindi appetizing. Ano yun? Oo nga. Ayun. So, thank you ulit. Ayun. So, for our next episode, maglalaro ulit kami. So, kasi nag-practice round kami. And sobrang hirap niya. Pero, so yun. Basta ang target is game ulit. Kasi yung previous episode is may game. Para masaya. Kaya, di ba, kumain pa kami. Para masaya. Parang mga problemado yata eh. Dito na yung binubuhos yun eh. Ayun, okay. Thank you. Ayun, and like and subscribe siguro sa YouTube. Okay. And then, 5 stars nyo kami sa Spotify. Sige, uy. Tapos like nyo na rin Facebook. Follow nyo rin kami sa Instagram, sa TikTok, sa Twitter. Sa Rekobi. Oh my God. Oo nga. Ayun, sige. Thank you for tuning in. This is Julia. And Cara. This is Take Two Talks. Namin na rin kasi